umihi ka muna sa... Random, yes, sir. We randomly drug test the driver. How often do you do that, sir? Oh, yes, sir. For example, it's one time only, sir, when we go to the terminal. But we One get time? Yes, sir. One time, big time. Hindi dapat, sir, dapat often. Wag lang po one time. We will consider that, sir. Again. Yes, you should consider that, sir. How about dun sa mga nakakotse na siyempre pupunta dyan sa mga diskuhan, pupunta dyan sa mga gimikan, hindi lang nakainom, high na sa drugs at nagkukos ng accident, marami na mamatay. So dapat hindi lamang during holidays, long weekends at pupunta kayo sa mga bus terminals, dapat meron din doon sa mga taong sa tingin nyo ay bangag sa droga, pasuray-suray na yan, dapat meron kayong coordination sa ating PNP. Pag may napara dyan na lasing, hindi lamang gagawa natin ng breathalyzer test, kundi dapat yung meron kayong random or drug test para masiguro na hindi lang siya lasing pala, siya ay nakadrug, so na-apply yung anti-drug, drunk and drug driving act natin against whoever these violators are. Your Honor, we tried to explore on that possibility of doing drug tests. However, according to my lawyer, to our lawyer who is with us, ang sinasabi niya, sir, we can only do the drug test after a drug offense has been committed. Yun, sir, yung limitation, sir, po natin dyan. So, like for example, so it's sa so pag merong drug offense, yes, sir, yung drug test. No, okay. This is to differentiate yung Oplan Harabas, sir, natin. Yung Oplan Harabas, So sinasabi ko sa Oplan, maganda po yung Oplan Harabas, ha? Maganda yan. Pero wag lang po kayo mag-concentrate dun sa public transport, dapat dun sa private. Kasi itong mga nagda-drive, mga private vehicles, gumagamit, hindi naman lahat, gumagamit sila ng droga. Meron sa kanila na high sa drugs at nagda-drive, hindi nga sila nakainom pero high sila sa drugs. So kapag naharang yon ng ating mga traffic enforcement, paano ho nagpa-participate ang PDEA doon para doon sa RA 10586 na ma-implement? Your Honor, as I have said earlier, dapat, sir, merong drug offense yung driver para makakonduct ng drug test. Okay. Halimbawa, sir, nabangga yung pong naka-aksidente, yung isang motorista. And then, sinubukan sa breathalyzer. Alam na parang wala sa sarili. Marami ito sa TikTok, nakikita na sa mga social media. Hindi naman amoy alak. Pero medyo iba na yung mga sinasagot, incoherent at wala na sa tama o wala na sa hulog, ika nga yung mga pinagsabi niya. So maybe siya ay naka-drugs. So saan papasok dito ang PDEA para ma-implement itong RA 10586? Your Honor, can I ask our lawyer to help me Ako reply? na lang, tuturuan ko po kayo. Dapat meron kayong coordination sa PNP. Pag may mga ganong insidente, the PNP will call you, PDEA, meron dito, mukhang sa suspetsya namin, bangag sa droga to, hindi naman siya lasing, pero kung anong pinagsasabi, high to sa drugs. So darating yung PDEA at PDEA ang gagawa ng drug testing. How's that? Dapat magkaroon kayo ng MOA sa PNP tungkol dyan. Especially sa mga traffic bureau ng PNP. Again, sir, I will Again, budget constraints na naman. No, sir, no. What I would like to explain, sir, is that according to my lawyer, of which later on I will ask to help me answer, sir, is that there has to be a drug offense before we can conduct a drug test, unless he volunteers to do the drug test. That's what I understand, sir. He volunteers. If I may, Mr. Chair, Your Honor, good morning, everyone. Based on the Section 38 of RA 9165, any person who was apprehended for violation of the RA 9165 can be subjected to drug testing. Now, other offenses, for example, the violation of the traffic rules, we cannot conduct a drug testing because that is not one of the provisions stated in the anti-drunk law. Although we can make a proposal with the LTFRB or LTO probably to include that so that we can have a legal basis in conducting a drug testing. Then you should have done that long time ago, sir. Then I want you to do that now.
coordinate with LTO na para ma-include yan. Kasi Yes, Your again, marami namang insidente, nababalitaan natin to, nakadisgrasya, nakabangga, nakapatay, na nakakotse, pagkatapos din nila sa presinto. Pagdating sa presinto, hindi naman siya amoy alak. O, sabihin na natin, ginamitan siya ng breathalyzer at negative siya. So, ibig sabihin, bangag siya sa droga kasi kung ano lang pinagsasabi niya, parang out of this world. So, who would conduct the drug testing? Wala namang kakayahan ng ating PNP dyan. So, it should be PDEA. That's what I'm telling you a while ago is may coordination ka sa PNP para PNP, pag may mga ganong insidente, you tell us and we will be there. Di ba? In a minute or two. Noted, Mr. Chair. Noted, Your Honor. Okay. We will do that. Senator Tulfo, if I may. Attorney, I think Mr. Chair. nasa anti-drunk and drug driving law yan. Nakapag-involve sa traffic accident yung isang driver, automatic yan, pinapadrag test ng PNP. So, hindi naman talaga, wala mang problema rin sa PNP dahil mayroon mas sila sarili ring crime lab, di ba? Automatic yan, dinadala sa crime lab yan, basta involved sa bangga. So, hindi na kaano kayong problema dyan. Kasi We will automatic yan nila. Thank you. We will coordinate with the LTFRB and LTO on that matter. Thank you, thank you. At saka yung, sabi mo kayo na apprehensive kayo na mag-conduct ng drug test doon sa mga driver dahil nga wala siyang predicate offense, di ba? Na pwede siyang ikanda ka ng drug test. Nakalagay rin doon sa anti-drunk and drug driving law na random pwede. So, basta public utility, hindi yung private. So, yan yung nakuha natin na Your Honor, Senator Tulfo, may diferensya, no? May Yung problema. yung may problema kasi We have ang to amend that. random lang na pwedeng ikakandak yung mga public utility vehicle, yung private hindi na kasama doon sa batas. Pero halimbawa, in the case na nagkaroon ng aksidente, Mandatory yun. In the part of the PNP, pag nag-aksidente, talagang dinadrag test nila yan. okay, pero may mga police station na wala silang drug testing kit. Accessible naman sa kanila yung region, yung crime laboratory ng PNP. Pero ang napabalitaan ko kasi, Chief, Senator Bato, may mga insidente na nagbibiro pa nga eh. Meron yung nakalimutan ko na yung ginagamit na meme nitong isang tao na hindi naman siya lasing. Nagsalita siya at ang suspetsya ay high siya sa drugs. Hindi siya dinrug testing. Kinulong lang siya. Ano yun? Test. Traffic investigator ng police station, mukhang kulang doon. May weakness doon sa police. Bakit hindi niya pinapadrag test? Dapat siguro yung Oo. PDEA at saka yung PNP magkaroon ng MOA na iti-train din yung ating mga police. Ito nga kasi mga traffic, yung mga police sa traffic, naka-focus lang kanilang training sa traffic violation. Wala silang alam tungkol sa drugs. So dito papasok ngayon yung PDEA para tulungan siguro sila. I-train sila kung paano mag-spot ng isang tao na probably he or she is high on drugs. So dito kayo tutulong. So pwede kayong gumawa ng coordination with the PNP. Yes, Your Honor. pertaining Yes, to Your that. Is that okay? Apo. Your Honor, if I may add something, Your Honor. Since galing din po ako sa kapulisan, meron po tayong example sa Operation Bakal, di po ba? Sa Operation Bakal, we enter the night spot, yung beer house, i-announce, di ba? Tapos kakapkapan po natin sila, di ba? So I was thinking of doing this. Pero this time, random drug testing. Pero I was advised by our lawyer na hindi po pwede. So yun, sir, yung... Kung Operation Bakal, leave it to the police. Hindi po pwede yes. I'm just pang following the... Sa police pa siya noon. Yeah, I'm just trying to apply that as far as drugs is concerned, sir. Pero yun nga, ang sabi niya, hindi pwede. Okay. Dapat there must be offense. Last week, during one of my hearings, public services, na brought up yung issue tungkol sa mga Chinese vessels na gumagawa ng dredging dito sa Pilipinas, especially Manila Bay and Zambales. Darating sila, 1, 2, 3 every month. Now, ang sinasabi ng Customs, Immigration and Quarantine, ini-inspect yung barko, pero hindi in-inspect yung maleta.
At pagkatapos, tinitingnan na yung manifest, pinapapila yung mga crew, and then ibabangga yun sa number of crew and the number of passports and then sa number of nakalagay sa manifest. Pag yan ang itumugma, aalis na sila without checking the maletas, the luggage of this crew. At wala hong naghalughog doon sa buong barko na baka meron ng droga doon sa barkong yon. Meron na droga. Sinabi ko nga doon, Mr. Chair, so sa customs so hindi nyo ini-inspect. Wala po. So kung meron 20 na crew at may 20 maleta, may 20 siya bukayang ipasok sa Pilipinas. That could be a reality. And the customs officer, yes, said possible kasi wala naman daw silang kakayahan to do so. So kayo sa PDEA maybe coordinate with CIQ, these agencies, na para kasama kayo sa pag-akyat sa barko nitong mga dredging vessels from China and then bring K9 with you kasi wala silang dalang K9 Mata lang ang ginagamit nila, mag-ikot-ikot sa barko. Bring K9 kasi sanay kayo dyan at meron ata kayo mga K9 na ang expertise ng K9 na yun ay to sniff drugs, di ba? So dalhin nyo yun sa pag-akyat sa barko. Can you do that every day, every time? Bago dumating sa Pilipinas, doon pa lang sa laot, sa salubungin, kasi hindi naman nag-angkla sa pier, Mr. Chair, doon sa laot. So pupunta yung PDEA kasamang CIQ and then may dalang K9 mag-inspeksyon. Right now, it's not being done. So gusto ko na mangyari po yun. Can you do that? We will sir? make the necessary coordinations with the agencies involved, Your Pero sa ngayon po, di ba, wala kayong ginagawang ganon? We are not doing that kind of operation, Your Honor, but we have our seaport interdiction units. We have airport interdiction, seaport, and land transport interdiction units. Dun sir sa seaport po, we do board vessels in cooperating with the Coast Guard. Ginagawa niyo na po Yes, ganyan? we do, but not all, So- sir. Okay, so not what- all. Not all. Dapat all. Yes. Sana all. Yes. It's Kasi kung There's a little selective bit of- lang po kayo, especially po yung mga galing China. Galing dun sa mga lugar na pinaghinalaan na maraming droga na naging pag nakakahuli kayo, nasasabi na galing sa bansang itong droga na ito, bantayan nyo yung barko na papasok, yung flagship ng barko na papasok dito dahil most likely baka may mga droga na yan. So meron kayong budget na 4.35 million PDEA Narcotics Detection Dog Breeding. Ito na po yung sinasabi mo, nag-check kayo kasamang K9 sa mga barko na pumapasok pero not all. Yes, Your Honor. So ilan pong K9 meron kayo? Right now, Your Honor, we have a little less than 200. My chief of K9 is here with me, Your Honor. Can he help me answer? Yes, sir. Please, sir. K9, Good afternoon. Good Right. afternoon, sir. you have the Mr. Chair. floor. Currently, we have 156 narcotics detection dogs deployed nationwide, sir. 156. Yes, sir. Saan po nagagamit yung 156? Paano po yung distribution po noon? Per region po, sir, Okay. Your Honor. So pagdating, let's say NCR, ilan po? 16 po, sir. 16. Uh, Paano ginagamit po yung 16? Paano po kinalat yung 16? meron po, sir, sa airport, international airport. Meron sa Port of Manila. Meron po sa NAIA Terminal Cargo. Port Meron of po sa- Manila, MICP po meron? Yes po. Okay. MICP po. Okay, concentrate tayo sa custom. So sabi nyo meron po doon sa customs, MIP. So ano pong ginagawa ng K9 doon sa customs? How is it being utilized? Yung K9 nyo na nakatoka dapat sa MIP at saka sa POM. Port of Manila and then Manila International Port. Nag-i-sniff po sila, random inspection po ng containers. Random. Yes po. How And often? How often, sir? daily po. Daily. Daily po, Your Honor. And then pagka red flag, nag-indicate yung aso, bigla, nagwa 100% inspection po yung containers. Ilan na po ang nahuli, naharang ng mga kargamento na may drugs as a result of the K9 having sniffed that the cargamento has drugs in it? Ilan na po? Can you give me a record of those? Of that? Na napakinabangan po yung K9 kaya may naharang na kargamento bago pa man lumabas ng customs.
Kasi ang balita ko po, kapag meron ng kargamento na naharang sa labas, doon palang papakinabangan yung K9. Maraming mga droga na nakalabas ng airport, nakalusot sa, maraming mga droga na nakalabas ng pier, na nakalusot. In fact, meron pa nga yung yung tonelada, Magnetic lifter. yung magnetic lifter na yung involved yung certain taguba. Bakit nakalusot yun? Kung sabi nyo, nandyan yung inyong K9 sa MIP at saka POM na nag-sniff ng drugs, bakit yun nakalusot? During that, may I speak, Your Honor, sir? Yes, sir. During that time po, sir, hindi pa po nakaka-deploy ang PIDEA sa Bureau of Customs Port, sir. During that time, bakit po? Lately lang po, nung panahon po ni Commissioner Si Commissioner yung dating, siguro, dating PDRM. Guerrero po. Si Guerrero, Apo. Army. So sa ngayon po, meron ng mga PDEA, K9 from PDEA ang naka-station. Dapat po it should be permanent, hindi po random. They should be there permanent. So lahat ng mga kargamento na lalabas, baka pwedeng amuyin. Especially, ganito po, turuan ko kayo sir ha, bibigyan kayo ngayon ng manifesto nung kargamento. Okay, kung tama ang pagka-describe ko, is it called, yung documents kung saan nanggaling yung shipment. Now, kung questionable galing shipment, say from Burma, from China, yung tinatawag na hotspot or drugs distribution. Okay. Inaamoy ng PDEA yung pong kargamento yun. Each container that came from that country na plinag down ng ating gobyerno na hotspot pagdating sa drugs at meron kayong hawak na dokumento with the coordination from the Bureau of Customs, inaamoy yung mga container na yun from those countries. Are you now doing it or not? You still not doing it at gagawin pa lamang, sir? We are still doing it, Your Honor. Ginagawa niyo na po yan. Yes po. Bureau of Customs po ang nagde-determine kung aling containers ang i-snip Nope. ng aso po. No, Bureau of Customs. So, you let Bureau of Customs decide. Maraming corruption sa Bureau of Customs. Kung sasabihin ng Bureau of Customs, ito ang paamoy mo, malinis to. Pero ito, wag mo na amuyin kasi may drugs to. Do not let the Bureau of Customs people dictate upon you kung ano yung mga amuyin at hindi ng K9 ninyo. Dapat kayo magde-decide yan based on the documents that you get from them at kayong pag-aaralan ninyo, train kayo para ma-spot na ito mukhang delikado to, mukhang sabit itong kargamentong ito, kailangan amoy ng K9 namin. Yun ang gusto kong gawin nyo. Sir. Yes, Your Honor, we will coordinate with the Bureau of Customs. That is the Port Interdiction Unit teams that we have, sir. Kasi sir, correct, natawa sir. kami ni Senator Bato. Sabi niya, you let Yes. the customs decide kung ano yung amuin at anong hindi. Kung pinaamoy sa inyo ng Bureau of Customs, lahat ng mga malinis sa kargamento, yun lang amoy ng aso nyo. Lusot ng lusot yung mga may sabit ng mga kargamento. So dapat, do not let the customs people decide kung ano yung mga papaamoy sa inyo. Dapat kaya magde-decide based dun sa dokumentong isasubmit sa inyo ng Bureau of Customs at babasahin nyo at pag-aaralan yung dokumento nyo na, mukhang ito, mukhang delikado, mukhang sabit to Then, kayo magsasabi sa Bureau of Customs. Bureau of Customs, nakita namin sa record, sa listahan, itong karating na dokumento galing China to, mukhang hindi ata magandang pagka-declare dito at kung ano nang pinagsasabi. Para sa amin, red flag to, amuyin ng K9 namin. Ganun ang gusto ko mangyari. Your Honor, ganun naman po talaga yung nangyayari kapag suspicious yung container. For example, yung nagparating is naka-red flag, yun kaagad sir ang ginagawa din. Kayo po magde-decide, hindi po yung Bureau of Customs. Kasi Hindi, sabi sir, nung kasama nyo kanina, yung customs lang nagde-decide kung ano yung papaamoy ng makina nyo at anong hindi. Sir, honestly, we will admit to you that we are in a custom zone kapag nandun kami. So, siyempre, as a courtesy and as a respect to the authorities ng customs, we No. coordinate with them. Nope. Then all you need to do, yung Bureau of Customs under sa DOF. Diba? Then coordinate with the DOF secretary.
yung PDEA chief ninyo, coordinate, gumawa ng MOA sa DOF. As simple as that. Wala nang respect. If we're talking about para matigil yung illegal na droga, pagpasok sa ating bansa na nasubok na natin na marami na nakapasok, bakit pa courtesy? Kung kinakailangan ng kamay na bakal gamitin natin para matigil itong problema natin sa droga na napupuslit palabas ng ating mga peer. Then coordinate with the Department of Finance Secretary Recto, magaling naman yan. At I'm sure he will be more than happy to cooperate with you guys. Yes, Your Honor. Siguro, Senator Tolpo, no? Your Honor, maganda siguro kung yung sa hearing ng budget ng custom, sabihan rin natin yung custom na dapat, Yes, sir. kasi, alam mo, magkakaroon kasi yan ng turf war doon sa loob. Pag-insist ang PDEA doon, sabihin ng custom, this is our custom zone. Kami ang kuan dito, kami ang siga dito, kaya lahat ng movements ninyo must be coordinated sa amin. Then Alam mo, ganun talaga. Yeah, kung ganun, inutil na. Wala, inutil talaga. Kasi, Exactly. kasi ang gusto magsasabi na, hindi kayo pwede pumasok dyan dahil, Correct. Juan, As a may courtesy. laman yan. Oh. Dito lang kayo mag-speak. Sa walang laman. Sa walang laman. Ganun talaga. Inutil ang labas nila. Ganun talaga. So para hindi sila inutil. maging inutil, yan sinasabi ko, coordinate with the DOF Secretary, and the DOF Secretary will pass a memorandum telling his people lahat dyan sa Bureau of Customs na from now on, ibigay nyo lahat ng dokumento sa PDEA, kailangan meron silang access sa lahat ng mga kargamento na pumapasok para ma-review din nila tulad sa inyo kung ano yung mga dapat tingnan. Dapat train din kayo mag-spot sa mga kargamento na mukhang ito may red flag to, baka may karga tong droga. Aamuyin nyo na hindi na kailangan pang pagdidikta galing sa Bureau of Customs. Diba, sir? Para bang, Yes, Your Kasi pag inutusan sila ng secretary nila sa Department of Finance, kasi under sa Department of Finance ang Bureau of Customs, wala na magagawa sila. Pag halimbawa pumalag-palag, may memorandum mo galing sa DOF, nabasa mo ba ito? O di mapapa, yung taga Bureau of Customs na papalag-palag. a policy close to saying that huwag niyong pakialaman ang PDEA dyan pag sila may naghahanap ng drug sa loob ng custom zone. Exactly. Pag sabi ng K9, bitawan ang mga aso. Lahat dyan, pwedeng puntahan nyo. Tama. Snip. O ito, may ikuan ito. 100% expected. Umupo ang aso. inspection. So yan, mabubuko yung mga palusot dyan pag... Exactly. O, di ba? Yan, tama yun. Sa ngayon kasi, nakakalusot yung mga droga sa mga, ano natin, peer. Correct. I support that, that initiative pag ganun gawin natin.